May mga taong darating sa buhay natin na akala natin ay magiging sandalan natin sa oras ng kagipitan. Pero paano kung sa paglapit natin sa taong yon, unti-unti rin tayong mapalapit sa isang bagay na alam nating mali? Magandang araw po, Miss Hart. Ako po si Lyra, 24 years old. Isa rin po ako sa napakaraming probinsyana na nakipagsapalaran dito sa Maynila sa pag-asang mabago ang buhay ng pamilya ko. Nagtatrabaho ako noon bilang tagabantay sa isang maliit na tindahan. Imagine, Miss Hart, sa 8 oras kong pagtayo at pagbabantay araw-araw, ang liit-liit lang ng kinikita ko. Kulang na kulang pa para pambili ng pagkain namin sa araw-araw. 7 kasi ang mga nakababata kong kapatid. Lahat sila ay nag-aaral, pero paano naman nila matutupad ang mga pangarap nila kung kapos na kapos naman kami? Pati na rin ang mga magulang namin, sagad na sa kakakayod, pero hindi pa rin talaga sumasapat. Kaya kahit sobrang sakit na iwanan sila, pikit mata kong hinarap ang takot at lumuwas ako ng Maynila. Ang baon ko lang noon ay yung matinding kagustuhan na maiahon ng pamilya ko sa hirap, na makapagpadala man lang ng pambili ng pagkain at pampaaral sa mga kapatid ko. Pero hindi ko inakalang mas matindi pala ang pagsubok na aabutan ko rito. Pagkababa ko pa lang ng bus sa Maynila, naramdaman ko agad kung gaano kahirap ang buhay dito. Wala akong kahit isang kakilala o kamag-anak na pwedeng tuluyan. Talagang lakas ng loob at dasal lang ang baon ko nung nagbakasakali ako. Sa unang 2 araw ko, Miss Hart, naging palaboy ako sa kalsada. Natulog ako sa gilid habang yakap-yakap yung bag ko sa takot na manakawan o mapahamak. Gutom, pagod at takot talaga ang naramdaman ko noon, Miss Hart. Napapatanong na nga ako sa sarili ko kung tama pa ba ang pagluwas ko rito. Hanggang sa nakilala ko si Lolo Estong. Nakita niya yung kalagayan ko at tinulungan ako. Nalaman niyang bago lang ako sa Maynila. Kaya inalok niya akong mangupahan sa bakanting kwarto sa bahay nila sa murang halaga. Dahil wala rin akong ibang mapupuntahan at ubus na ang lakas ko, sumama na ako sa bahay ni Lolo Estong. Pagdating pa lang namin sa pintuan ng bahay nila, nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto at humarap ang isang matandang babae. Mataba siya at halos magkasalubong ang mga kilay sa galit. Hindi pa man kami nakakapasok ay nagbunganga na agad siya. "Estong, saan ka ba galing na matanda ka? Napakatagal mong umuwi. Akala ko ba'y sa kanto ka lang bibili? Ginabi ka na naman." Sigaw ng matanda habang nakapamewang. Napaatras ako sa takot, Miss Hart. Pero si Lolo Estong ay dinaan na lang sa lambing habang nakangiti. "Naku, mahal naman. Huwag ka nang magalit. May tinulungan lang akong bata." Malumanay na sabi ni Lolo Estong habang pumapasok kami. "Carmen, mahal ko. Ito nga pala si Lyra. Bagong salta lang siya rito sa Maynila at walang mapuntahan. Kaya ayun, inalok ko muna siyang mangupahan sa bakante nating kwarto sa taas. Nakakaawa naman kasi." Humarap sa akin ang asawa niya na si Lola Carmen. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na parabang sinusuri ang buong pagkatao ko. "Mangungupahan?" Sita niya kay Lolo Estong sabay baling sa akin. "Siguraduhin mo lang na may pambayad yang dala mo, ha? Hindi charity house itong bahay ko para magpatuloy ka ng kung sino-sino lang dyan sa tabi-tabi." "Carmen naman, pagod yung bata. 2 araw nang walang kain yan." Pagtatanggol pa sa akin ni Lolo Estong. Huminga ng malalim si Lola Carmen at dahan-dahang pinalambot ang mukha. Kahit halatang masungit pa rin. "O siya, sige, pumasok ka na doon sa kwarto sa itaas. Doon sa dulo. Ayusin mo yung gamit mo at bumaba ka na agad para makakain. Bawal ang maarte rito, ha?" "Salamat po, Lola Carmen." "Salamat po, Lolo Estong." Utal kong sagot habang hawak ang bag ko. Abot langit ang pasasalamat ko dahil kahit medyo masungit si Lola Carmen, halata pa rin sa mukha niya ang awa. Higit pa doon,
ay may matutulugan na rin ako ng ligtas. Kinabukasan, maaga pa lang ay nabulabog na ang tulog ko dahil sa isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto. "Lyra, gising na riyan. Gumising ka na." Sigaw mula sa labas. Nagmamadali akong bumangon. Inayos ang sarili at binuksan ang pinto. Si Lola Carmen pala yon. Nakapamewang at salubong na naman ang mga kilay. Wala man lang magandang umaga, diretsahan talagang naniningil. "Oh, yung bayad mo sa upa, 2,000 kada buwan dito. Dahil bago ka lang, kailangan mo munang magbayad ng 1 month advance at 1 month deposit. 4,000 ang lahat. Akin na." Mabilis niyang utos habang nakalahad ang mga kamay. Napatulala ako, Miss Hart. Parang naputol ang hininga ko sa gulat. 4,000 po? Lola Carmen, 2,000 lang po kasi ang dala kong pera nung lumuwas ako mula sa probinsya. Naipamasahe ko na po yung iba at naipambili ng kaunting pagkain habang palaboy po ako sa kalsada. 800 na lang po ang natitira sa akin ngayon. At hindi ko pa po alam kung kailan ako makakahanap ng trabaho. Para bang binuhusan ng kumukulong mantika ang tenga ni Lola Carmen sa narinig. Nanlaki ang mga mata niya at lalong tumalim ang mga tingin sa akin. "Ano? 800? Sigaw niya na halos yumanig ang buong bahay sa sobrang lakas. "Abay, napakakapal din naman pala ng mukha mo. Akala mo ba relief goods o charity house itong bahay ko para magpatira ng walang bayad? 2,000 lang pala ang pera mo. Naglakas loob ka pang lumuwas ng Maynila?" Dahil sa lakas ng sigaw niya, nagmamadaling umakyat ng hagdan si Lolo Estong na halatang nag-aalala. "Carmen, ano ba yan? Bakit ka ba nag-iingay dyan? Hindi pa nga tumitilaok ang mga manok ko?" Humarap si Lola Carmen sa asawa niya at dinuro-duro ito. "Sinasabi ko na nga ba sa'yo nagpasok ka na naman ng palamunin dito sa bahay natin. Ito palang dinampot mo sa kalsada. 800 lang ang pera. Paano yan magbabayad ng advance at deposit? Sinabi ko na sa'yo nung isang araw pa, huwag kang basta-basta mag-uuwi ng kung sino-sino lang. Ikaw ang magbayad ng 4,000 ng babaeng yan kung ayaw mong palayasin ko kayong dalawa rito." "Carmen naman, kalma ka lang. Naghahanap pa lang ng trabaho yung bata." Pagtatanggol ni Lolo Estong pero halatang takot din siya sa asawa niya. Gusto ko nang lumubog sa kinatatayuan ko noon, Miss Hart. Hiyang-hiya ako kay Lolo Estong habang nakayuko sa takot kay Lola Carmen. Paano na ako ngayon? Titira na naman ba ako sa kalsada? Agad na kumuha ng plastic na bag si Lola Carmen at mabilis na isinilod doon ang kakaunti kong damit. "Umalis ka na rito. Hindi ako nagpapakain ng palamunin." Sigaw niya habang pabalang na itinutulak ang mga gamit ko palabas. Nanginig ang buo kong katawan sa takot, Miss Hart. Mapupunta na naman ako sa kalsada. Napaluhod na lang ako sa harap niya habang umaagos sa mga luha ko. "Lola Carmen, maawa po kayo. Huwag niyo po muna akong palayasin. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Wala na po talaga akong mapupuntahan." Pakiusap ko habang hawak ang duster niya. Awang-awa si Lolo Estong sa akin kaya mabilis siyang pumagitan. "Carmen, magtigil ka nga. Huwag mo namang itapon sa kalsada yung bata." Bumaling siya sa akin. "Lyra, tumayo ka dyan. May kaibigan akong may tindahan. Kakausapin ko siya ngayon din para ipasok ang tindera." Pero hindi pa rin nagpapigil si Lola Carmen. "At kailan pa yan magkakapera? Pagkatapos ng 1 buwan?" Doon na ako naglakas loob na magsalita. "Lola Carmen, kapag nakapagsimula na po ako, ibibigay ko po sa inyo ng buo ang unang linggo ng sahod ko. Bawasan nyo na lang po para sa upa. Palayasin nyo po ako kapag hindi ko po naibigay." Napatigil si Lola Carmen. Tiningnan niya si Lolo Estong at saka bumaling sa akin habang nakataas ang kilay. "Siguraduhin mo lang." Banta niya sabay bagsak ng bag ko sa sahig. "1 linggo, Lyra. Kapag wala akong hawak na pera sa katapusan ng linggong ito, kahit halikan mo pa ang talampakan ko, kaladkad ang aabutin mo palabas ng bahay ko, ha?"
Nakahinga man ako ng maluwag dahil pumayag si Lola Carmen. Hindi pa rin matanggal-tanggal ang tinik sa dibdib ko. Sa loob-loob ko, Miss Hart, talagang naiyak na lang ako sa sobrang pagkapahiya. Hindi ko kailanman naisip na darating ako sa puntong kakailanganin kong lumuhod at magmakaawa sa ibang tao para lang hindi mapalayas sa kalsada. Noong araw ding yon, tinupad ni Lolo Estong ang pangako niya. Sinamahan niya ako sa kaibigan niya at ipinasok ako bilang tindera sa isang malaking tindahan. Sadya man o hindi, napakaswerte ko pa rin dahil tinanggap ako agad. 300 kada araw ang magiging sahod ko. May libre na ring pagkain mula tanghalian hanggang hapunan. Pero kapalit nun, wala akong kahit isang araw na day off. Todong kayod talaga araw-araw. Hindi rin basta-basta ang mga nakatoka kong gawain doon, Miss Hart. Bukod sa mismong pagbibenta at pag-aasikaso sa mga bumibili, ako rin ang naka-assign na maglinis ng buong store bago magbukas at magsara. Ako pa ang inatasan nilang maningil sa mga kapitbahay na may mga natitirang utang at listahan sa tindahan. Nakakapagod physically at mentally. Pero sa kabila ng lahat ng hirap at pagod, pikit mata kong tinitiis ang lahat. Sa tuwing pakiramdam ko ay bibigay na ang katawan ko, iniisip ko na lang ang pamilya ko sa probinsya at ang ibabayad ko kay Lola Carmen para lang manatili akong may sisilungan dito sa Maynila. Araw-araw, para akong pigang-piga. Pagod na ang katawan ko sa maghapong pagtayo, paglilinis at pagpapatakbo sa tindahan. Pagod pa ang isip ko sa pagbubunganga ni Lola Carmen. Nakakahinga lang kaming mga tenant at si Lolo Estong kapag tulog na ang matanda. Isang gabi, umuwi akong bagsak ang katawan. Nakita ako ni Lolo Estong kaya inaya niya akong magkape. Salamat po, Lolo Estong. Sobrang nakakapagod po kasi sa tindahan ngayon. Sabi ko habang humihigop ng kape. Habang nagkukwentuhan kami, lumapit siya sa likod ko at dahang-dahang binasahe ang naninigas kong mga balikat. Napakatigas ng balikat mo, bata ka. Masyado mong pinahihirapan ang sarili mo. Malumanay niyang sabi. Salamat po, Lolo Estong. Gumaan agad ang pakiramdam ko. Sa gitna ng pagod ko sa trabaho at kasungitan ni Lola Carmen, yung mga simpleng sandaling yon na kasama si Lolo Estong, ang tanging nagbibigay sa akin ng ginhawa habang nag-iisa ako rito sa Maynila. Sobrang lambing at maalaga ni Lolo Estong. Kaya hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganun na lang siya tratuhin at pagmalditahan ni Lola Carmen. Lalo na nung nalaman kong kay Lolo Estong naman pala talaga ipinangalan ang bahay at lupa. Pero kahit na sa kanya ang lahat, kay Lola Carmen pa rin napupunta ang lahat ng kita na ipinangsusugal lang naman ng matanda. Dahil sa mga nakikita ko, mas lalo pa kaming naging close ni Lolo Estong noong mga panahon na yon. Dumating pa nga sa puntong patagunan niya akong binibigyan ng pagkain para lang makakain ako ng maayos. Kapag kaming dalawa na lang ang natitira sa bahay, nagpapamasahe pa kami sa isa't isa para lang mabawasan ang matinding pagod naming dalawa. Lolo Estong, bakit po niyo tinitiis si Lola Carmen? Sa inyo naman po pala tong bahay. Minsan ay naisip kong itanong habang minamasahe ko ang likod niya. Yumuko lang siya at bumuntong hininga. Sa mga simpleng sandaling yon, ramdam na ramdam ko ang lalim ng lungkot niya. At doon, mas lalong nahulog ang loob ko sa kanya bilang tanging kakampi ko rito sa Maynila. Isang umaga, habang nag-aalmusal ako, bigla na lang akong nagulat nung marinig ko yung napakalakas na kalabog sa labas. Agad akong lumabas ng kwarto at doon ko nakita si Lola Carmen na galit habang pinupukpok ng kaldero si Lolo Estong. Nagwawala yung matanda dahil pinagsabihan siya ni Lolo Estong na itigil na yung pagsusugal niya. Wala kang kwenta. Huwag mo nga akong pakialaman sa pagsusugal ko. Sigaw ni Lola Carmen habang nakayuko lang si Lolo Estong at tinatakpan yung ulo niya.
Doon na talaga nabuo yung galit ko kay Lola Carmen, Miss Hart. Sobrang lapit na ng loob ko kay Lolo Estong at ayaw na ayaw kong nakikitang ginaganon-ganon lang siya. Ang bait-bait ng tao para tratuhin lang ng ganon. Dahil sa awa ko kay Lolo Estong at para na rin makaganti sa kasalanan ni Lola Carmen, may isang plano na biglang pumasok sa isip ko. Sa mga sumunod na araw, lalo ko pang pinagtuunan ng pansin si Lolo Estong. Araw-araw, pinagdadala ko siya ng pasalubong galing sa tindahan at palagi ko siyang nilalambing kapag kami lang dalawa ang magkaharap. Lo, tinapayo. Kinuha ko talaga to para sa inyo. Nakangiti kong sabi sa kanya habang inaabot yung pasalubong. Dahil doon, lalo pa kaming naging malapit sa isa't isa, Miss Hart. Unti-unti, naramdaman kong nakuha ko na ng buong buo ang tiwala at puso ng matanda. Tamang-tama para sa plano ko. Pagkatapos ng 8 buwan kong pagtira doon, nagkaroon kami ng lihim na relasyon ni Lolo Estong. Alam kong mali sa paningin ng iba, pero sa gitna ng hirap at lungkot ko rito sa Maynila, sa kanya ko naramdaman yung alaga at halaga na matagal ko nang hinahanap. Isang gabi, magkasama kami ni Estong sa loob ng kwarto ko. Kampante kami kasi wala si Lola Carmen. Nasa labas na naman at magdamag na nagsusugal hanggang madaling araw. Magkatabi kami sa kama habang nakayakap siya sa akin. Sa totoo lang, mainit ang ulo ko nung gabing yun kasi nabalitaan kong gusto pa ni Lola Carmen na taasan na naman yung singil sa upa namin. Estong, inis kong sabi habang nakasimangot. Bakit ba kasi hindi mo kausapin at sawayin yung asawa mo? Masyado nang abusado sa aming mga tenant. Tapos alam mo namang sa sugal lang napupunta yung pera. Bumuntong hininga lang siya at mas lalo pa akong niyakap ng mahigpit. Hayaan mo na. Natatakot din kasi akong mabugbog noon kapag nagwawala eh. Tsaka asawa ko pa rin naman siya. Kaya hindi ko basta-basta pwedeng kontrahin. Lalo akong nainis sa sagot niya. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganun na lang siya katakot at kadikit sa matandang yon. Naku naman, Estong, ewan ko sa'yo. Inis kong sabi sabay bangon at tingin sa kanya. Bakit ba ayaw mo pang iwanan yan? Ang sama-sama ng pag-uugali. Tingnan mo nga yung kilay nun. Sobrang nipis na para bang guhit na lang ng ballpen. Tapos, ang taba-taba nakakaupo dun sa sugalan na yon. Bahagyang napangiti si Estong sa mga sinabi ko. Pero mabilis ding napalitan ng lungkot ang mukha niya. Kahit ganoon, Lyra, asawa ko pa rin siya. Mahina niyang sagot habang nakatingin sa kisame. May pinagsamahan din kami noong araw. Doon na dahan-dahang ikinuwento ni Estong ang nakaraan nila na hindi ko inaasahang nangyari pala. Dati raw noong mga bata pa sila, nabuntis niya si Carmen. Dahil doon, napilitan silang huminto sa pag-aaral. Isinuko raw ni Carmen ang lahat, yung pag-aaral niya at yung mga pangarap niya sa buhay para lang maging misis at maging ina sa anak nila. Pero nung 5 taong gulang na yung anak nila, bigla itong nagkasakit ng dengue. Pero dahil wala kaming pampagamot noong mga panahong yon, pumatak yung luha sa mata ni Estong habang nagkukwento. Dahil sa matinding kahirapan, namatay yung anak namin, Lyra. Doon na raw nagbago ang lahat. Sobrang nasira yung bait at puso ni Carmen sa pagkawala ng nag-iisa nilang anak. Hindi niya matanggap na wala silang nagawa dahil lang sa kawalan ng pera. At para makalimot sa matinding sakit, doon na siya nagsimulang magsugal ng magsugal hanggang sa tuluyan na siyang kainin ng bisyo at maging ganun kasama ang ugali. Tahimik lang akong nakinig sa kanya, Miss Hart. Kahit papano, naintindihan ko kung bakit ganun na lang ang pasensya ni Estong sa asawa niya. Pero sa kabila ng awa sa nakaraan nila, mas lalo lang tumindi ang kagustuhan kong ituloy ang plano ko para mailigtas si Estong sa impyernong buhay niya kasama ni Lola Carmen at para na rin sa sarili kong kapakanan. Sa mga sumunod na araw, lalo pang lumala ang kapangitan ng ugali ni Lola Carmen. Dumating na sa puntong pati ang pinaghihirapan kong sahod
ay diretso niya nang kinukuha sa mismong boss ko sa tindahan. Galit na galit ako, Miss Hart, kasi kailangan ko yung perang yon para maipadala sa probinsya para sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Punong-puno na po ako, Miss Hart. Hindi ko na po kaya yung ginagawa niya sa amin. Kaya sumulat po ako sa inyo para humingi ng payo. Ano po ba ang pwede kong gawin para mawala na sa buhay namin si Carmen? Ano ang dapat kong gawin para tuluyan na siyang iwanan ni Estong? Sana po ay mabigyan niyo ako ng payo o suggestion, Miss Hart. Dahil pagod na po ako. Kailangan na kailangan ko ng pera ko para sa mga kapatid ko. At awang-awa na rin ako kay Estong. Hihintayin ko po ang inyong payo at magbabasa po ako ng mga komento ng inyong mga listeners. Muli, ako po si Lyra at maraming salamat po. Lagi po nating tatandaan, lalong-lalo na po sa ating letter sender na si Lyra, na kahit gaano pa kasama ang isang tao, wala tayong karapatan. Nagawan din siya ng masama para makaganti. Kayo, ano po ang masasabi ninyo sa kwentong ibinahagi ng ating letter sender na si Lyra? I-comment nyo na yan sa baba at i-share nyo na rin ang ating video sa inyo mga kaibigan at mahal sa buhay. This is Miss Hart and see you po on our next confession.